'Di ho ba mga kababayan? At hindi lang po, si Senadora Risa Ontiveros mga kababayan ang nagrereklamo diyan. Eto kasama na din po, simbahan, 'no? Pare, oh, Singdilin po ng panahon ngayong gabi at ng mga nagdaang araw ang ating nakita, nadinig at naranasan mismo sa Supreme Court. oh. Wala, eh. Iba na ang taong bayan ngayon. Ang taong bayan ngayon, ayan, meron ng kani-kanilang mga cellphone, meron ng kani-kanilang mga laptops. 'Di ho ba? Na kapagka may konting balita, rekta na agad, "Uy, tingnan mo nga yung balita do'n. Oh, tungkol do'n sa impeachment, tungkol dito sa ganito. Uy, tingnan mo, naghi-hearing yung Kongreso. Panoorin natin." Kasi may mga inilabas na resibo na ginawa-gawa lang daw po nung kampo ni VP Sara at ipinasa sa COA. Eh, nagulantang sila nung inisa-isa ng Congress. O lahat ay karamihan do'n eh wala man lang resibo o wala man lang marriage certificate, wala man lang birth certificate o wala man lang death certificate. Oh, mabilis yung nakikita ng mamamayang Pilipino ho yun, mga bossing. Kaya mahirap pong linlangin ang bayan, no? Kasi po, ora-orada, makakakita na sila ng mga impormasyon, makikita na agad nila. Kaya nga ho, yung kay Vice Presidente, Inday Sara Duterte ho, mga bossing, ano? O, di ba? Nung sabi, oy, naka-live si Sara Duterte, ako naka-live muna, sabi ko, tapusin muna natin tong live, panoorin muna natin si Inday Sara Duterte. Kitang-kita ho natin, agad-agad, no? Na, ayun, nagbabanta sa buhay ng Pangulo, buhay ng First Lady, at buhay ni Martin Romualdez na House Speaker ho. O, di ba? Kaya mahirap pong linlangin ang bayang Pilipinas ngayon. Akala natin nang nakulong si Duterte, uusad na po ang ating inaasam na katarungan. Ngunit hindi. Tuloy ang panonokhang. Nung panahon ni Jesus, merong 12 disipulo, isa anang Judas. Isa Judas. Si Judas Iscariote. Naku, baka sabihin ni Father dito, no? Ngayon, sa Senado, 18, at tapos sa Supreme Court, 12. No? Tingnan natin. Hindi, tingnan lang natin kung ano sasabihin. Hindi ko pa ho napanood to. Ngayon lang, mga bossing. Oh, game. Father. Pero ngayong panahong ito, nakita natin, ngayong araw na to, na mas madami na ang nanghuhudas. Hinudas ang katarungan, hinudas ang katotohanan, at patuloy ipinapagkait sa mamamayang Pilipino ang katotohanan. Parinig nyo sa amin, pakita nyo sa amin, ipaalam nyo sa amin, no, yung ebidensyang hawak ng prosecution. Iparinig nyo sa amin, ipakita nyo sa amin yung depensa nyo kontra doon sa witness at ebidensya ng prosecution. Saka kayo mag-decide kung ito ba ay inyong pipigilan, kung ito ba ay inyong i-dismiss. Wala ho wala pa nga umpisa. No, yun na yung nakikita nakikita natin na pakay ho nila, mga kababayan. Oh. Mga kapatid, si Sara Duterte ay dapat pa rin panagutin. Correct. No, at ang ano ho diyan, mga bossing, ang ano ho diyan sabi nga ng Congress, hindi namin titigilan 'yan. Lahat ng legal na aksyon ay gagawin namin. 'Di ba? Lahat ng legal na aksyon ay gagawin namin. Pati nga po yata magkakaso sila ng plunder sa Vice Presidente. Hindi inabolish at hindi tinanggal ang impeachment. Tineknikal. Kaya Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Technical sila bumanat. Ibig sabihin, no, hindi na ipagtanggol nung 16 na abogado na milyon ang bayad sa ang Vice Presidente. Hindi na idepensa. Wala. Technical. No? Kumbaga, walang laban yung kalaban. Oh. Ganun ho, mga kababayan. Mananatili po sa utak at isipan ng bawat Pilipino, nako,
magtitiwala ba ako sa Vice Presidente? Bakit? Merong mga issue merong mga issue na ayaw nilang sagutin. Merong mga issue na hindi nila masagot. 'Di ba? Merong mga katanungan about sa confidential funds at ibang mga pondo ng bayan, ang pinapaikot-ikot nila ang sagot. Baka magnanakaw talaga ang Vice Presidente namin. Mananatili ho yan dahil walang depensang nangyari. Walang depensang nangyari po. Hindi po sila nanalo ngayon kasi napatunayan nila na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Sabihin na natin nanalo po sila ngayon. Nanalo sila. Bakit po? Kasi ang idinahilan nila hindi pwede ang patong-patong na impeachment na pagpapasa. Yun lang ho. No? Pero yung mismong problema, yung mismong tinatanong ho sa Vice Presidente, nandoon pa din ho, mga kababayan. Tanong pa din po yun. At patuloy po na magi-stay ho sa utak ng mamamayang Pilipino, magnanakaw siguro ang Vice Presidente namin. Kaya pilit na umiiwas doon sa mga kasagutan. Tayo mga mamamayan, tayong nananampalataya, tayo na nasa laylayan at naniniwala na aayos ang Pilipinas, tayo po ang inaasahang kumilos. Panagutin natin siya sa mga salaping nawala. Panagutin natin siya sa confidential funds at sa DepEd. Kaso ho mga kababayan, meron tayong mga kababayan na ang nagiging dahilan na lang po, naku, ayokong si Inday Sara Duterte. Ayokong ma-impeach siya, ayokong matuloy yung impeachment niya. No? Kahit na hindi mo pa nalalaman kung nagnakaw ba o hindi, okay na sa akin yun. Meron po talagang mga umiidolong ganun. No? Na ayos lang. No? Kabado pa sila ha. Kabado sila kapag lumabas na nagnakaw nga ang Vice Presidente. Yun ang mga ipinagkakakabanyan mga yan, mga bossing. Naku, makukulong o matatanggal sa pagka-Vice Presidente yung aking iniidolo. Tama ho ba yun? Dapat tayo ho, mga bossing, pro-Pilipino tayo. Hindi po pro doon sa mga, makakapal ang muka na magsabi na dapat transparency doon sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang ang ating Pangulo, lagi, patuloy, araw-araw, no? Ipinapakita nila kung saan po yung mga pondo ginagastos. Mga matanong lang ho, ayaw mga sumagot. Panagutin natin siya sa mga pera na nakamkam kasama ng kanyang kaisipang hindi nararapat bilang isang Vice Presidente. Ituloy po natin kahit madami bumabatikos. Ituloy natin ang laban. Hindi po usaping politika ito. Usaping katotohanan, usaping morality, usaping justice and peace ito. Kaya naririto dapat ang simbahan. Hindi nakikialam, makikilahok sa gitna. Sapagkat ito ang turo ni Jesus, ito ang nakasaad. Mga DDS na mga Katoliko, buhay pa kayo? Buhay pa kayo? Nako, Father, yung mga Katoliko na mga DDS, naalala nyo? Minura ni dating Pangulong Duterte ang Panginoon. Okay lang sa kanila yun. Bakit to? Kasi nga naman, Father naman, huwag mo kakalimutan, idol na idol nila ng mga DDS, si Duterte. Kaya kahit na puminura yung ating pinapananampalatayaan, yung ating pinagdarasalan ho, pass sila doon. Pass, no? Hindi ko pwedeng usigin si dating Pangulong Duterte. Hindi ko pwedeng salungatin si dating Pangulong Duterte kahit na minura niya ang Pope, kahit na minura niya ang Panginoon. Kasi idol ko yan. Pinabastos na kayo ng harapan. Tapos, idol nyo pa din? Sa Ebanghelyo, ipagtanggol ang katotohanan, ipagbunyi ang demokrasya at katarungan. Tama na, sobra na. Kung tayo magbubuklod, simbahan, mamamayan, maralita, meron po magandang bukas pa. Ayun po. Totoo ho yun, mga kababayan. Pero kapag
pagka walang ganyan, kapag hinayaan lang po natin ito, asahan nyo. Wala na tayong aasahan na mangyayaring maganda sa Pilipinas. Dahil parang hinayaan na po natin yung mga magnanakaw at magnanakaw pa sa gobyerno. Ito pong mga nangyayari ngayon ay pinapalakas po ang loob ng mga magnanakaw at nagnakaw at magnanakaw pa ho sa gobyerno. Kaya ang ending ho niyan, mga kababayan, yung pondo ho na sana ay makakatulong sa ating bayan upang tuloy-tuloy ang ating pag-unlad, wala. Doon ho mapupunta sa kanilang mga bulsa. Kaya kung hahayaan natin ito, wag na po kayong umasa.